estudyante mula sa private schools ang nag-o-over the bakod patungong public schools. Pati ang ilang mga guro nagsilipatan na rin daw dahil sa mas mataas na sweldo. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, malaking bagay daw yung salary standardization upgrades sa sahod ng mga public school teacher. Kaya raw ito yung isa sa mga dahilan kaya dumadami daw yung bilang ng mga private school teacher na lumilipat sa mga pampublikong paaralan. Narito ang ulat. So during my time that I was Matapos magturo ng math sa isang private high school sa loob ng 5 taon, si Sir Julius lumipat na rito sa Lagro High School, isang public school sa Quezon City. Mabigat daw kasi ang workload sa private school at kailangan niya ng oras para makuha ang kanyang master's degree. Pero higit sa lahat, mas mataas na raw ang sweldo sa public school. Kaya hindi lang daw siya ang private school teacher na nag-over the bakod. Madami. Actually, sa batch lang namin from the school where I came from, siguro mga nasa around 7 or 8 kami na nag-transfer. Hindi naman nalingid sa kaalaman ng karamihan na nag-upgrade talaga ang salary ng mga nasa public as compared to the private sector. Ayon sa DepEd, ang isang private school teacher kumikita ng 11 hanggang 14,000 pesos kada buwan. Samantalang yung mga nagtatrabaho sa public school, umaabot ng 19,000 pesos ang sweldo kada buwan at may kasama pa yung mga allowances. Pero ihambing natin yung sweldo ng isang guro dito sa Pilipinas sa ibang bansa. Halimbawa na lang sa Amerika, ang isang guro doon kumikita ng $36,416 kada taon yan. Samantalang sa Pilipinas, yung kita niya, ang katumbas lamang na halaga ay $5,142. Ang datos na ito mula sa UNESCO. Kinumpirma ng DepEd na may mga ulat daw na lumilipat ang mga private school teachers sa public school. Malaking dahilan daw sa likod nito, hindi standard ang sweldo ng mga guro sa private school. Hindi standard eh. Kaya nga kung mapapansin mo, meron tayong mga inaprubahan na tuition fee hike, no? Doon sa mga ilan-ilan na private schools. Para lang sa kaalaman mo, 903, if I'm not mistaken, 903 yung pinayagan natin mag-increase ng tuition fee, no? Out of 11,000 private schools. Bagamat maganda raw na nadadagdagan ng mga guro sa public school, hindi raw nakikipagkompetensya ang pamahalaan sa private sector. Ang bad side lang nito, pwede magsarado naman yung private school. Ang impact nito, magkakaroon na naman tayo ng congestion. Jessica, kanina doon sa Blackboard, tinalakay natin yung agwat ng kita ng teacher sa Amerika at dito sa Pilipinas. Ngayon naman, talakayin natin yung workload. No? Sa isang taon, yung teacher sa Pilipinas may 1,182 teaching hours. Samantalang sa US naman, 1,068 lang. So mas marami pa rin trabaho sa Pilipinas. As a reference point sa Thailand, 925 hours naman kada taon. Jessica? Okay, Bam, nung isang linggo lang nireport natin na kulang ang mga teachers sa public schools at lalo na meron ng K-12, kulang din yung mga magtuturo sana ng mga younger grades, no? Kasi kailangan pala doon special skills, kailangan pasensyosa. Tapos dadagdag pa ngayon itong parang exodus ng mga teachers from public schools to private schools. Ito nga yung binanggit na sa atin ng DepEd na although maganda nga na nadadagdagan yung mga guro sa public school, pag naubusan naman ng guro yung private sector, ang masama raw dito, baka magsisarahan ito. At problema rin yan sa public school at magkakaroon ng congestion ng mga lilipat. Kaya ini-step up nila, yung pag-recruit sa mga teachers, problema rin minsan yung iba, hindi pumapasok doon sa qualifications. Jessica? Kailangan talaga i-incentivize itong ating mga guro para manatili sila sa public school dahil nandun yung bulko ng ating mga mag-aaral So far, meron na daw yung upgrade niya na starting salaries around 18 to 19,000 with allowances. Pero meron ding provision dun sa law na dapat every 3 years, nag-i-increase ito ng 10%. So far, ito yung parang pinupukpok ng ilang mga grupo ng mga teachers. Jessica? Maraming salamat, Bam Alegre.